Ayan, so kasama pa rin natin si Sir Mike Malyari. Yan, dito pa rin yan sa Pampanga. Dito sa MCL. Ayan, MCL. Guagua, Pampanga. Ayan, sir. So kanina, linibot na natin yung farm. No, pagdating doon sa parking, akala ko tank lang. Yung concrete pad. Concrete pad lang. Pagdating mo dito sa loob, napakaluwang pala na palaisdaan. Ayan. So, napaka-ano rin, Sir Mike, ang ganda ng kwento mo. Oo, na naging ano mo to, outlet mo to doon sa ano mo, pinagdaanan mo. Medyo parang ito yung gamot ko nun. Di ba, nakikwento ko rin na yun. Parang hindi tumatalab yung mga gamot na iniinom ko na. Kailangan pala pag dumadaan ka ng ganung sitwasyon. Kasi di ba karamihan dito, banda sa amin, maraming nagpatiwakal, ganyan, dahil hindi nila nakayanan. Pero hindi pala dapat labanan mo, gawin mo busy yung sarili mo, damihan mo yung pagdarasal mo, yung oras mo sa ibahan, ganun, para maiwas ka dun sa kung ano-ano yung... Minsan, naisip kong tumalon dito. Oo, talaga? Oo, nung panahon na yon, sabi ko, ba't ano yung nangyayari sa akin, sabi ko. Yung mga alaga akong nagbabantay sa akin, hindi ako iniiwanan eh. Isa nasa likod ako, bigla akong sisigaw ng malakas pag pumasok sa isip ko yun. Pero at least ngayon medyo, dahil nililibang ko yung sarili ko dito. Si Sir Mike ay nagkaroon ng depression kasi yung wife niya ay namatay doon sa COVID. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win an Aralat Gala trip made possible by Inspired Learning Tours. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Yung dinamdam ko talaga yung pagkawala ng Sa misis mo. Sa misis ko. Kasi hindi naman ako yung may desisyon na tatakbo pa eh. Siya, siguro yun ang purpose niya para malibang ako sa kampanya, yung 45 days.
na ilalabas ko yung sa loobin ko, naiiyak ko ganyan sa mga tao. At least parang nanalo na rin ako dun sa nangyari sa amin, yung nabawasan. Tapos pero hindi doon na natapos yun eh. 'Di ba naikwento ko rin na dahil sinisisi ko na yung malaking kasalanan, yung ba't pumasok sa isip ko na sisihin ko yung Panginoon, bakit kinuha sa akin, alam naman niya na kailangan ko babae yung mga anak ko, paano ko sila aalagaan, paano ako magiging nanay at tatay nila, paano ko mapapakinggan yung mga problema nila bilang babae. Siyempre, mas nila yung nanay nila, lalo na babae yung mga anak mo. Isa, naitanong ko yun, sabi ko, kaya siguro nagpakita siya sa akin sa panaginip para kahit sa panaginip lang, may paliwanag niya kung bakit nangyari sa akin. So, mula nung nangyari lahat yun, nag-concentrate ka na lang dito sa farming? Oo. Lahat ng oras mo na dito sa dito farming? Lang. Lalabas man ako pag pupunta ako sa mga kapatid ko, sa kuya ko, dun sa MS Malyari. Tapos sa kapatid ko dito, yung sinasabi kong Casa Monte dito. Minsan, sa mga dating kasama kong SK, pag tinawagan ako. Tapos, yung mga SK ni Mika, yung mga tagawad niya, lagi nila sila pumupunta. Doon lang umiikot yung tsaka sa simbahan. Si Mika, yung eldest mo, Oo. na SK din ngayon. SK ngayon. At sikat na TikToker. Okay. Pag-usapan naman natin yung negosyo, sir. Kumusta itong aquaculture business mo? At saka, aquaculture, ang dami integrated farm siya, aquaculture, meron kang layer, broiler. Yan. May crayfish. Oo, may crayfish pa. Isda. Kumusta yung negosyo mo, sir? Ngayon kasalukuyan, medyo sa layer, okay naman yung takbo ng layer ngayon, medyo siya. Maganda naman yung kita ngayon. Mataas yung presyo ng ngayon eh. Di tulad ng summer. Sa mga hito naman, yun nga, nung nakaraang bagyo, yung magkasunod-sunod na bagyo, tapos parang tawag na, siyam-siyam ang tawag namin dito pag umuulan ng 9 days eh. 9 days yun. Doon kami natatakot eh. Pag dumiretso yun, siguradong asahan mo na, darating yung tubig sa'yo. Pero nung pang second day pa lang o third day ng ulan, di namin expect na matatamaan yung mga breeder namin, yung 1 year na naming alaga. Kaya halos buntis na eh. Naglagay kami ng net na paikot, pero dumating ng madaling araw yung malakas na agos ng tubig, nasira sa ilalim. Kaya nakalabas yung mga isda namin. Pati yung doon, yung sa dulo, yung kung saan dumaan yung backhoe na nagukay dito, nasira din yun eh. Kaya lumabas din. Yan lang ba ang pinakamalaking problema sa aquaculture? Yung baha, pagtaas ng tubig? Dito sa parting Guagua dito, sa bagay, halos pati yung bandang Pangulo area, tinamaan din ng malaking tubig eh. Kasi maraming pispan dyan na natamaan. Di lang ako. Kasi maraming nagpipispan dito. Pero hindi lang naman yung farm namin yung natamaan. Maraming isda yung nakalabas. Nakalabas, oo. Daming namimingwit dyan nung kasagsagan ng ulan. Oo. Madalas ba yan nangyayari sa inyo? Ito yung pinaka matindi namin dito sa amin kasi yun nga nasira yung doon namin yung isang pilapil doon. Kasi madaling araw natamaan yun. Sinesip namin yung dito, pero may pala doon. Doon pala yung titirahin din. Doon pala lalabas yung iba. Kaya nga kinabahan ako, baka yung mga panggasyos wala din eh. Kasi nakita nyo naman kaninang gaano karami.
ano ako sa mga dati ko supplier na nagtanong-tanong ako. Yan pala yung mga tahimik pag ano. Hindi sila natataranta pag may bagong Malakas ang tubig. ulan, tubig. Di tulad ng mga ibang isda. Ito tahimik lang sila. Kaya nung sinubukan namin, nandyan naman sila. Pinakain namin, nandyan naman. Tapos wala namang nakukuha sa sapa na panggaseous. Mga ano lang, tilapia tsaka hito lang yung nakukuha nila. Ibig sabihin, walang nakalabas dito sa amin. Kagaya niyan, na-compute mo, magkano ang losses mo? Yung sa hito namin, yung losses namin doon, yung sa 4 months pa lang nila, 550 na yun eh. 1,000? Oh. Yung, Ang nawala? Pati yung lampas sa ano nila. Kasi hanggang 4 months lang yung grow out eh. Ang ginawa naming breeder, kaya nag 1 year. Eh siyempre kahit di mo masyadong pinapakain, kahit mga manok lang ang nagsusupply sa kanila. Eh nagbabayad ka ng tao, ng kuryente, tapos yung pagod mo. Ganyan yung estimate namin. Yung nasalba namin yung 3 ano lang eh. 3 concrete pan. Kasi lahat yan nasa concrete pan dati. Eh kaso hindi sila pwedeng mag-stay ng matagal doon. Dinala namin dito nung January yun eh. Dinala namin sa earth pan. Dapat pala nung bago magbagyo, naglipat ka na sa... Ginagawa namin kaso dahil may poste yung ano, mahirap gumamit ng ano yung tawag dito, pukot. Mahirap ulihin yung mga hito. Kaya ang ginagawa ko, sa screen lang, pakonti-konti, every 10 minutes, may pumapasok. Yun lang na save namin. Okay. Save. Pero sabi mo nga, lagi naman nangyayari pero ngayon lang yan talagang matindi. Pero bakit tuloy-tuloy ka nag-aquaculture kung laging may risk nung baha? Yun nga, yung namang ibang nakaraang taon, hindi naman ganyan eh, hindi naman nakakawala yung ano namin. 2 beses na nangyari to sa hito. Kaso yung bago tagulan nga, dapat hindi namin dito dinala sa may poste. Dami naming earth pan na pwedeng panggamitan. Kaso may mga similya sila ng panggaseous. Ayaw namin. Hindi sila pwedeng maghalo? Hindi, kakainin. Sino kakainin? Sa panggaseous, si hito? Yung panggaseous ang kakainin. Kakainin. Kasi yung matindi yung cannibalism ng yung hito eh. Di tulad ng panggaseous, di nagkakainan yan eh. I see. Pero yung hito, halimbawa, may naunang lumaki sila umabot ng 8 inches yung kasama nila, nasa 3 pa lang. Kakainin yung 3 inches. Yun, Kaya yung management ng hito every ilang 2 weeks 2 weeks sizing ka, no? Separate mo yung malalaki. Separate mo yung malaki. Dapat ganun. Regular dapat yun. Kasi kapag di mo ginawa yun, sayang lang yung pagod mo. Mawawala. Pero mas maganda kasi talaga yung inaano namin yung pag-breed namin, yung pagpapapisa. Malakas yun eh, kaso yung ang mga earth pan namin, tumaas yung tubig, hindi pwede yung mga... Kaya susubukan namin ng September nito, mag-start ulit kami. Coming from doon sa mga nasave mo na breeders. Madami yun eh, kasi yung isang hito lang, daming laman nun. I-inject lang namin yun, lalag yung... Tapos 24 hours, hito na sila. Fry na? Fry na. Yun, so yun ang gusto mo talagang gawing negosyo? Naudlot lang dahil dun sa bagyo? Yung inaalagaan namin mga breeder na wala. Yung gagamitin namin dyan. Pero may natira pa naman, yung nandun. Still, pwede ka pa rin mag-start. At least hindi na wash out lahat. Pwede namang gawin mong breeder din yung magiging anak nila. Kaso back to zero. So, okay, yun yung sa hito, sa panggaseous ka mo maayos-ayos. Ano naman ang challenges sa panggaseous? Ayun, siguro ito, matcha-challenge ka lang sa pagkain nila dahil matinding kumain eh. Kasi yung panggaseous 24 hours yan. Na kumakain? At ang tagal din ilang? 1 and a half year? 1 year and 6 months. 1 year and 6 months bago mo i-harvest? So, full feeding yun.
Kaya kung Milyon-milyon din ang pakain mo dyan. aabot ng ano yun. Aabot ng ganun yung pagkain nila. Kasi yung pag nasa 3 kilos na yan, ano ka lang ng yung 30% sa weight nila, yun ang kakainin nila. Bawat isa. Oo. So pag nagsuma ka na, pag nag-harvest ka, more or less, ilan ang makukonsumo mong puhunan lahat-lahat? Aabot ng mga 1.5 million? Oo, Mahigit. aabot. Sa ilang ano yan, panggasyos? Ano Ilang yun? heads? Yung ano yun, yung 10,000. 10,000. 1 million. Ang kakainin Yun niya. ang estimate namin. Estimate. Out that 1 million, magkano naman ang benta mo? Magkano naman yan? Halimbawa sa 10,000, kung mag-40 ka, 40 tons, kung halimbawa 10,000 yung nandyan lahat yun. Oo. 10,000 times 4, Mm. 40,000. Oh, 40. Tama ba? Hindi, yung bali 40 tons, yung, Oh, 1 Yung ton 1 is ton. 1,000 eh. oo, 1,000 kilos. kilos. O, 40,000 kilos. 40,000 kilos. Magkano yun? Ano yun, bali 3.6. 3.6 million. Mm. Malaki. Mm. May mga, Alos, sabihin mo na 2 million. alos kalahati. Kalahati. Kaya lang, matagal. Matagal. Matagal yung harvest niya. Oo. Kasi dati ano yan mga yun nga, yung Banami tsaka yung Banami, 2 months lang nag-harvest kami. Yan nagulat din ako sa iyo doon na Vanime na from brackish water, nagagawa mo rito na fresh water. Oh, basta pag kumuha kami doon, magdadala kami ng sample na tubig dito. Oh. Lalagay namin sa lalagyan na sa palanggana. Maglalagay kami ng mga fry, yung similya. Oo. Titignan namin kapag hindi nila kaya, makikita mo naman yung parang nagwawala sila sa tubig Oo. Pero pag okay lang 1 oras ganyan o 2 oras, okay lang yung tubig sa kanila. Oo. Kahit hindi ka maglagay ng asin, kaya nila na diretso. Pero yung ginagawa namin pag hindi nila kaya, yun nga, naglalagay kami ng asin sa isang sirkulo. Oo. Sako, yung sako na kulay blue. Doon namin climatize namin. Kumusta naman ang kita sa Vanime? Sa Banami, okay lang. Ay, hindi naman masyadong malaki, pero mabilis. Mabilisan. Ilang months ang Vanime? 3 months? Minsan, 2 months. 2 months lang, harvest na? Mas maganda, 3 months, 4 months. Ah. Pero minsan kasi, yung Banami, pag may nagpapaiwatig na sila. Hindi na sila magtatagal. I see. So kailangan may harvest. Kunin mo na. Oh, I Kaya see. masiro ka. Magkano naman ang mga magkano naman ang puhunan sa Vanime? Sa 50,000, dami na nun. 50,000 pesos. Madami na yan. Oo. Kasama na feeds doon? Hindi pa? Hindi. Yung fingerlings? Kinakain lang nila yung tayo ng tilapia Hindi man namin pinapakain. Yung iba pinapakain nila ng kamote, kalabasa. Aha. May feeds din sila. Pero kami, yung lang nahulog na tayo ng tilapia. Yun lang. Na malaki sila. Oh. So halos wala nga masyadong sa Wala feeds. masyado. So malaki kita. Malaki. Parang yung yung crayfish na nakita niyo kanina. Ano lang kakainan kahit 5 butil lang ng feeds bawat isa. Yun talagang walang masyadong gastos. Matagal lang na magparami ng halimbawa sa 2 years madami yun Kaso tatanggalin na namin doon, lilipat na namin sa dating pesto nila. Kasi magpapapisa na kami ng Ng hito. dito. Kailan ka magpapapisa? Yung September. September. Pwede akong bumalik. Pwede. Pag nang actual na. Pwede. So, okay, na-discuss natin crayfish, hito, pangasius. Ano pa yung ako mo? Hito. Hito. Yon. Yung mga tilapia, lang yan May tilapia, konti-konti lang. Konti lang yan. Ligaw lang yan Yung mga inagis ko lang yan, kalahating tray ng anak dyan. So sa lahat ng isda mo, alin ang pinakamaganda kumita? Sa Pangasius.
Pangasius yung... Tapos matibay pa sa ano, sa tubig. Tapos hindi yung manok mo, yung layer at saka broiler, ano naman ang kinalaman niya doon sa aquaculture mo? Ano na itutulong? Malaking naitutulong kasi dati bumibili kami ng per sako ng ano sa Minalin at saka kasi yung isa dito sa Megadike. Bumibili kami sa isang sako ng tayo ng manok, yung tuyo na yung ano yung tayo ng manok sa sako, 150 yun. Ngayon hindi na kami bumibili. Kinakain kasi ng tilapia din yun pangtulong, yung parang sa semi-full feeding. Nakakatulong yun kasi mahal yung feeds ng isda Yun, nakakatulong yung mga manok sa mga alaga mong isda. Kahit pa paano. Tulad nito, wala kaming dating ng pagkain, wala kaming stock. Nag-order kami pero wala pa. Yung alternate na ano niyan, yung gagawin namin yung ano doon, yung asola na nakita ko. Yung asolang yun ang ipapakain niyan. Tapos nakahalo yung konting ipot na manok. Parang ano lang, tawid gutom ganyan. Para pang-suporta lang bago dumating yung pinapakain namin yan, mga noodles Tapos mga chicken intestine. Mga karne ng baboy yan. Dati may deliver kami dito, siopaw, fishball, siomai kinakain. Ano yan? Yung mga reject nila? Oo, mga reject, mga expired. Yun ang nakakain ng isda. Minsan may deliver dyan sa truck. Mapapakain namin, 1 week na. Anong mas magandang negosyo? Yung manok o yung isda? Parehas kasing kaso sa manok, mabilis lang yung ano niya. Pero yung everyday, yung egg, yung sa layer, everyday yung kita mo. May kita ka. May kita ka. Sa broiler, every 30 days, 35 days. Pero hindi masyadong malaki kasi hindi naman ganun karami yung... Kasi maliit lang. Maliit lang yung sa broiler. Iba yung ano nila. Sa isda naman, yan. Sa Pangasius, yun nga, 1 year and 6 months, 5 months. So, ang suma total niya, mayroon kang produkto na pang mabilisan, pang arawan, di ba? Tapos meron ka rin yung pang matagalan, pero big time. One time, big time, meron ka yung pang daily. Kumusta yun ang ano nun sa negosyo mo, sa buhay ninyo? Yung ano kasi, yung sa itlog, dahil araw-araw yan, nasusuportahan lahat ng mga ano dito mga alaga namin. Yung tapos yung sa ano naman namin, halos ngayon pa lang kami nakakatikim ng kita Kasi dahil nag-uumpisa pa lang kami, tinamaan kami nung summer, siyempre mas mababa yung ano. Ngayon pa lang tumataas yung ano hanggang sa 2 years niyan. Yung itlog? Oo, yung ano ng itlog. Tapos yung mga ibang yung mga may ibang alaga namin, yung iba mag-start pa lang ng September. Okay naman, ano naman yung ano, kasi hindi naman ako umaasa lang dito hindi. Kasi may iba akong ginagawa para sa... May ibang racket pa? Ibang racket. May ano, yung pinento ko sa'yo kanina. Mas malaki ba yan? Pag sa lupa kasi, malaki. Pag naka-tsempo ka. Pero ngayon may dine-develop din kaming subdivision, ganyan. Okay. Tapos, yung pinaka-racket ko talaga, yung mga dokumento ng mga nagde-develop. Minsan, kukontratahin yung lahat ng mga dokumento. Aabot ng higit 1 million. Kaso, nakakapagod. Nakita mo yung rep ko kanina, yung parang, titignan mo, parang refrigerator, pero mga dokumento lahat. Dokumento lahat. Nakaipon doon. Natatambakan ako, lalo na pag busy dito. Pero kapag naturo ko na sa mga nagtatrabaho yung maghapon, anong gagawin nila, pwede na akong... Pwede ka nang lumarga.
So wala talagang ubos oras mo talaga. Ay, sobra. Kulang na kulang. Kaya hindi na ako makapangligaw eh. Wala na. Kulang na kulang yung ano ko dito maghapon. Grabe. Sipag mo rin. Inspirasyon ko lang yung sabi ko ay mga alaga ko, yung ano, yung anak ko, mga anak ko. Mapatapos ko lang tsaka ano. Siyempre kahit ano pasukin mo para sa kanila. Huwag ka lang gumawa ng illegal tsaka masama. Ibigay naman ng sa taas yung ano kung talagang kung yung mga ibon yung nakakain. Nakakain. Ganun lang yung buhay-buhay. Siyempre. Ang galing kasi ito parang pinagkakakitaan mo pero stress reliever mo rin to. Relibangan mo to. Pero kumikita at the same time may mga ibang hanap buhay pa. Yung nakakapagod lang dito minsan yung pag nag-absent yung isang tao sa isang linggo, may isang absent. Ako yung parang lumilitaw na reliever. Minsan pag di ko kaya, kinukuha ko yung arawan. May arawan na nag-ano dito. Eh, siyempre kung ano yung ginagawa nung absent, gagawin ko. Gagawin mo. Bawa, yung doon ang absent, doon ako mag-stay. Ganun lang yung... hindi mo maiwasan na minsan may emergency sila. Tsaka yung regular nila, yung day off nila. So, itong farming as a whole, masasabi mo na kumikita? Oo, kumikita naman. Nag-uumpisa pa lang. Pero kung dati pa ako kumikita nung ano, siguro mayaman na ako. Siyempre, kasama na dyan yung mga trial and error, yung mga pagsubok sa business. Kasi parang sugal yan. Baka maling card yung nabunot ko, kaya natalo ako. Hanapin mo rin yung ano, para kikita ka talaga. Kasi yung iba nga, 5 years, pinapag-aralan yung tungkol sa isda. Maraming mga mali na nagagawa, kaya hindi sila kumikita. Ngayon medyo naano na kami sa mga mali. Siyempre, kailangan mo nang iwasan yun. Maling Pero ano ang ano mo? Ano ang kadalasang mali mo? Bakit itong mga nauna hindi ka kumikita? Yung pagka-hands-on ng ano, yung una kasi, medyo nagka-problema kami sa yung mga ibang nagtatrabaho. Minsan napapabayaan yung hindi ko na nakikita yung ginagawa nila. May mali na naapektuhan yung alaga mo. Minsan may panahon pa na ano, nakabukas yan. Yung pinto ng ano. Tapos, yung gate. Kampante sila dahil may net dito. Nakapaikot. Yung palang net may butas sa ilalim. Tapos pupunta doon. Lumaki yung tubig, sasalubong yung mga isda. Siyempre, maraming mawawala. Minsan naman, namamatayan ka dahil sa sobrang init. Wala na pag-summer. Pag summer, talagang delikadong tilapia. Yan, nag-uumpisa na naman namamatay yung mga ibang tilapia ng mga nagpipispan. Ngayon. Yun. Pinapahanap ko nga sa mga bata ko. Sabi ko, maghanap kayo, maghingi kayo. Kahit papakain din sa isda. Sa panggasos. Kasi binibili din namin yung isda na patay, yung isang balde. 400, ganyan. 450. I see. Yun, libre naman. Kaya lang, ikaw lang kukuha. Kukunin mo. Kunin. Marerekomenda mo ba sa viewers natin ang itong ginagawa mong farming, aquaculture combination with layer, broiler? Oo naman, siyempre. Di ko lang mai-recommenda to para mawala yung ano nila, depression nila o problema nila. Kikita din sila. Kikita rin. Kikita sila kasi bago nila pasukin yung ganito, ba may na-encourage sila, may na-encourage dito na
gagaya sila, gagawin nila. Ang pinakamagandang gawin ay pag-aralan muna ng mabuti para ano yung mga consequences na yung mga dapat iwasan, dapat gawin. Para hindi na madaanan yung mga dinaanan ko na kasi pwede naman silang magtanong, mag-message sa'yo, sa akin na gusto ko ng mag-alaga ng crayfish, ganito, gagawin ko. Anong dapat gawin? Hindi dapat gawin. Paano mag-umpisa? O, gusto ko ng mag-alaga ng ito. Paano? Fingerlings, paano mag-umpisa? Pwede ba sa bato? O pwede ba sa anong advisable para sa kanila? Pag 1 inch, 2 inches? O anong advisable pag nasa concrete pan sila? Anong inches? Ganyan. Pinapag-aralan lahat yan. Ano yung pagpalit ng tubig, yung temperature ng tubig, yung pagkain nila. Anong dapat nilang kainin pag nasa bato sila. Ganyan. Kasi dinaanan na namin yun. Diyan kami na dapa-dapa eh. Ang dami mong tuition fee doon. Oo. Kaya nung yung mga nagpapaseminar, siyempre, tulad namin, siyempre, ako may partner din ako. Siyempre, medyo yung mga dinadaanan kong ganito, minsan hindi naman pwedeng nag-start kami tapos ganun na yung umpisa talagang kikita ka dapat. Hindi, ang problema yung parang yung mga dinaanan ko nga ng mga maling nagawa, yung hindi dapat gawin tsaka dapat gawin sa pag-aalaga. Dapat kailangan alamin nila yun. Para ma-shortcut na. Oo. Kasi kung dadaanan mo doon sa... Kung 2 years silang alimbawa ako, 2 years akong natama na nangapa. I-cut nila, magpapunta sila doon sa pang 1 year. 18 months, ganyan. Kaya lang, magtanong sila, huwag silang pabara-bara na mag-start ako ng ganito, yayaman ako dito, ganyan. Malaging hindi minsan bubulag tayo doon sa nakikita nating maganda. Yung numbers. Lalo na yung mga nagbo-vlog na minsan hindi nila lahat sasabihin yung dapat gawin eh. Minsan para may video lang sila para may upload. Tapos mali yung turo. Masasaktan ka lang. Kaya dapat yun nga, yung ikaw mismo dapat may experience mo yung gagawin mo. Huwag yung first time ka tapos biglang malaki yung gagawin mong puhunan. Mag-aral ka muna ng paano uumpisahan yun. So more or less magbibigay sila sa sarili nila ng 1 hanggang 2 taon na nag-aaral. Then after that, pwedeng full blast. May pumunta nga dito sa akin na Hapon. Tapos may tauhan siya na Pilipino, 2. Nag-order sila ng fingerling, sabi ko wala pa. Ngayon, tinatanong nila ako kung ilang taon na ako nag-aaral sa ito. Sabi ko magto 2 years, sabi ko. Magto 2 years, sabi ganun, pero nakakapagpapisa ka na, ganyan. Ikaw ilang taon, sabi nung hapon sa tauhan niya. 5 years po, sabi nung pero hanggang ngayon hindi ka pa marunong. Siguro marami yung dapat niyang gawin na hindi nagagawa, tsaka yung hindi dapat gawin. Ganun yun kasi maraming sikreto, lalo na sa ito. Sa mga alaga, titignan mo, hindi yung pag-aalaga ng ito, hindi daw mahirap. Ako sa nakikita ko, pinaka mahirap silang alagaan kasi yun nga, yung cannibalism, yung yun ang pinakamahirap sa kanila. Dapat magsasizing ka. Ang magandang magsizing sa concrete pan. Kung sa earth pan ka, daming... Mahirap. Wala na yung putik, kung hanggang tuhod. Mahirap magsizing. Ang magandang magsizing sa mga concrete pan o kaya sa mga earth pan na matigas yung putik. So ibig sabihin, pwedeng habang mas maliit sila, nasa concrete pan. Hindi. Habang nagsasizing ka. Then pag nagsasizing ka, minsan kasi dadali mo muna doon. Dadali mo sa earth pan. Dadali mo sa earth pan. Okay. Pag after 2 weeks, magsasizing ka na kasi yung 1 inch mayroon ng 3 inches doon. Mayroon ng 4. Yung shooter ang tawag doon. Kapag
yung mga lumabas. shooter na yun, kakainin lang yung Oh, I see. kakainin lang yung mga maliliit. Mga maliliit. Mga fast grower. Fast grower. Okay, sir, paano kanila pag may audience tayo na interested, pwede ka nilang storbohin? Pwede naman. Kaso, siyempre, schedule natin yung oras kasi may rin din akong schedule sa mga kabataan na nag-aaral ng music. Binibigyan ko rin sila ng oras na libre lang yun pero nagbibigay ako ng oras na minsan may tumatawag kahit isang oras lang, nagpapaturo ng mga instrumento. Kasi nang konsyal ako, ilang taon kong ginagawa. Tinuloy ko lang, pero hindi ko na kaya yung masyadong marami. Kasi yung may hinana ako sa stress yung yung bilis ako mapagod sa kakaisip, sa trabaho, ganun. Ayun, pwede naman silang mag-message sa Yosel o kaya yung sa messenger ko. Anong messenger mo, sir? Yung Mike Morales, Sampang Malyari. Or M&M's Farm yan, pwede kayo dyan. Pwede kayong mag-message, pwede kayong magtanong. Diba, kahit yung lang yung nakahiga ka na tapos babasahin mo, pwede naman sumagot sa mga katanungan. Sa mga experience namin dito na hindi dapat gawin. Para kumita kayo kung susubok man kayo. Tsaka yung mga dapat gawin. Dapat gawin at saka hindi dapat gawin. Pwede naman namin i-share kung ano yung mga ano namin dito, yung mga experience lang namin dito na experience namin ng alaga dito, yung baname, yung tilapia, hito, panggasyo, crayfish, broiler, layer, pati bibe. Bibe, ang dami, no? Yun, kinakain lang namin dito. Kaso pumayat sa nung binagyo, kinulong ko kasi. Yun, marami namang ito yung mga ko lang to Kaya nagtanong ako sa inyo, sigurado ba kayo na pupunta kayo dito? Liit lang ng farm, sabi ko. Kasi nakikita ko yung mga interview nyo, siyempre, malalaking farm na, tsaka talagang malaki na yung mga kita ng mga yan. Siguro, dumaan din dun sa estado ko ngayon na yung umpisa, siyempre, nag-aaral. Tapos, pag nasanay na, lalakihin mo na yung mo. Maganda, marami kaming natutunan at encouraging yung despite of yung mga pagdadaanan mo, kahit depression, ay pwede kang malibang, gumaling, at lumaban. Ayan. At kumita, siyempre. Ayan. Sir Mike, thank you so much. Thank you talaga sa pagpa-unlock na kayo ay aming mapuntahan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.